Earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn. Hello my dear! Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your Tarot Card Reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng May 19, 2026. Titingnan natin kung ano yung mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago po tayo mag-proceed sa ating reading, kukunin ko po itong pagkakataon na ito na magpasalamat po sa mga abangers, doon sa mga walang sawang nag-aabang ng kanilang mga readings. Maraming salamat po. Doon din po sa mga napadaan, napasilip. Thank you po. Thank you so much for dropping by. And doon po sa mga bago nating subscribers, maraming salamat po. Tanging hiling ko po at dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings po na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, May 19, 2026. Sinashuffle ko ng maigi my dear kasi hindi tayo magja-jumping card ngayon. So, bunot-bunot tayo. Let me see my dear. Earth sign. First card mo is the Eight of Wands. Ano to my dear? Message or change. Pwedeng message or change tong card na to. Pero normally this is a message. Paki-clarify po ang ating Eight of Wands. We have here the Four of Swords. Okay. Ang ganda ng card na to. Okay. Lately ba ikaw ba ay nag-overthink? Lately ba meron kang ginawa na isang bagay like you put a lot of your effort into this? Kasi itong card na to my dear is nagre-release my dear ng energy na you are good. Actually, this is a good news. Okay? This is a confirmation my dear sa araw na to na pwede ka nang mag-relax. You can relax. Nagpapakita tong card na to my dear ng assurance. Okay? Na pwede mo nang tanggalin yung tensyon sa balikat mo, sa kung saan man my dear sa buhay mo. This is a sure na good news para sa iyo my dear, okay? Ang Eight of Wands kasi is like an arrow. Alam mo yung arrow, yung sa sling. Ano ba yung arrow? Yung pana. No, yon pana. 'Di ba? Nag-send ka ng pana. So, ano ang tendency ng pana? No? Bumaba ang pana. Alam nga naman, nandun lang yan sa langit dahil naglilipad-lipad lang ba yung pana, yung arrow ba? No. So, ang mangyayari dyan, pagka-shoot niyan sa langit, ang gagawin niyan, bababa yan. Okay. So, bakit ka nag-shoot ng arrow, my dear? Nag-shoot ka ng arrow because of meron kang gustong ini-aim. Meron kang gustong mabulsay. And ang ganda nung yung kanyang clarification, the Four of Swords is may kinalaman kasi sa relax, okay, trust the process, okay, yung para bang binibigyan ka ng card na to may ng assurance na kahit pumikit ka, bullseye yan. Okay? Kung ano yung nilabas mo dyan, sure na to. As in, sure na talaga. Talagang bullseye yan. So, this is a confirmation, my dear. This is a sure good news, my dear, na you can actually shake it off. Pwede ka nang mag-relax. Pwede ka nang kumalma. Okay na. O, ganon. Kung ano man yung sinend mo doon. Pero hindi naman, diba? Hindi naman kaagad-agad yung result. Tingnan natin. No, ayoko kitang bigyan ng false hope na parang okay kaagad-agad merong result. This is just a confirmation, my dear, na pwede mo nang tanggalin yung tension. Okay. Next card is the Six of Pentacles. Problema ba to na may kinalaman sa usapin ng pinansyal? Meron ka ba mga kailangan asikasuhin, obligasyon, responsibilidad? Okay.
it will come. Tama ba ko? It will come to you, my dear, naturally. Okay? So, posibleng blessing to. Posibleng itong araw na to is punong-puno ng blessing, punong-puno. Ang ganda. Ang ganda ng energy, my dear. Okay, paki-clarify yung Six of Wands. We have here the energy of the Six of Cups. Okay, pakiramdam ko talaga, my dear, matagal ka nang naglagay talaga ng maraming effort, pagod, iyak, puyat, sakripisyo sa bagay na to, my dear. Itong reading na to, my dear, is may wag kang mag-assume, ha? Kasi general to. Mamaya magalit ka naman sa akin, sabihin mo, walang dumating ngayong May 19. 'Di ba? My dear, itong reading na to, kung meron kang nilagay na effort, ibig sabihin, meron ka nang ginawang something. For example, like, nagtrabaho ka na for, like, 4 years, 5 years, no, yung ganun, meron ka nang nilagay doon tayo, o kaya nagsasakripisyo ka na, my dear, for how many years ka na nagsasakripisyo, my dear. This is the time, my dear, na mararamdaman mo na may fruit of your labor. Meron palang pinatunguhan yung pagsasakripisyo mo. Yung ganun, no? You will see the result, the fruit of your labor, my dear. Assurance, no? A fruit of your labor, assurance na makukuha mo kung ano yung bagay na yan. Ang ganda nito, my dear. Okay? Kasi you put a lot of effort into this. Naglagay ka ng napakaraming effort dito, my dear, and there's a tendency, my dear, na naniwala ka rin na kung saan mo nilalagay yung energy mo, talagang magbubunga to, my dear. You believe on it. Pinatunayan mo, my dear, sa ating buong may kapal na talagang worth it ka and deserving ka, my dear, sa kung ano man tong blessing na to. Kaya eto na siya, my dear, no? Pero ayoko naman exaggerate to, my dear, na parang pagdating ngayong May 19, nandyan na siya kaagad sa harapan mo. It's more on parang pakiramdam na, yes, I made the right decision. Tama yung pagsasakripisyo ko. Tama yung ginawa ko. Yung ganun na energy, my dear, okay? Kasi baka mamaya yung iba naman sa inyo, pagkagising nyo ngayong May 19, mag-expect kayo, nasa may pintuan nyo na yung blessing. Hala, di magalit naman kayo sa akin, no? Next card, Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. We have here the Eight of Pentacles. Oh my gulay. Kaklarify ko to kaagad. Paki-clarify the Seven of Swords. Yeah. You are working in silent, my dear. Okay, you are working in silent. May nangyayari sa usapin ng iyong money and career na hindi nakikita ng ibang tao. Ito, my dear, yung sakripisyo na ikaw lang ang nakakaalam. Ito yung mga pagod, kirot, sakit, yung mga iyak, yung mga sugat, kung ano man ang gusto mong itawag dyan, Earth sign. Ito yon. Ito yung pangarap, my dear, na posibleng walang nakakaalam sa energy ng Seven of Swords and the Eight of Pentacles. Ito yung pangarap, my dear, na simula pa siguro noon naniniwala ka na at nararamdaman mo sa sarili mo na para sa'yo talaga to. Kaya kahit ang daming obstacles at ang daming obstacles, ang daming challenges, ang daming nangyari, my dear, hindi ka sumuko. Naniwala ka, my dear, na mangyayari to. Kasi kung sa iba to nangyari, posibleng wala na. Hindi na sila nagpatuloy. Sa sobrang dami mo sigurong pinagdaanan, my dear, kumbaga meron kang 99% na dahilan para sumuko, my dear Earth sign. At meron ka lang 1% para magpatuloy. Grab mo yung 1% na yon. Kahit nga siguro sinasabi ng ibang tao sa iyo, my dear, na wala silang sinasabi, pinaparamdam sa iyo ng mga tao, my dear, na hindi sila naniniwala sa iyo that you can do it. Binild mo yung
ano na to, yung determination na yun, my dear, sa'yo. Sa loob mo, earth sign. Naniwala ka, my dear, na darating yung araw mangyayari ito. With or without your support. Ito yung isang bagay, my dear, na simula pa noon hanggang ngayon talagang kinakapitan mo. And then eto na siya, my dear, nakaka-receive ka na ng mga clarification, confirmation na everything will be okay. Relax na, earth sign, kumalma ka na, you did a lot, ginawa mo na lahat ng work, talagang napatunayan mo na sa mga angels, sa ating mga spirit guides, sa ating buong may kapal, na you really deserve this spotlight. Talagang deserve mo tong spotlight na to, my dear. Okay? For some of you, sa araw na to, mararamdaman mo rin, my dear, yung pakiramdam na I learned my lesson. And I promise I will not do it again. Ito yun, my dear. Ito yung araw na yun, my dear, na maiisip mo na pag dumating to, pahalagahan ko talaga to. Talagang hindi ko to sasayangin. Okay? Let me see. The Hermit. 'Di ba? Kababanggit ko pa lang. Ito din, my dear, yung panahon o yung araw na marirealize mo, my dear, na itong blessing na to, ito yung blessing na dapat mo talagang alagaan with all your life. Kasi sa sobrang daming pagod at hirap na nilagay mo dito, as in, sa sobrang daming sakripisyo, struggle, trial, at kung ano-ano pa, my dear, bagyo, sakuna na pinagdaanan mo bago mo ito makuha. Eto yon, the Hermit. Mararamdaman mo yung energy na to ngayong araw. Paki-clarify po yung Hermit. The Empress, you learn. Empress is energy of growth and maturity. Bago pa bunutin yung card, my dear, nabanggit ko na. Eto yon. Eto yung time na you learn from your mistakes. You learn na dapat pahalagahan yung mga bagay. You learn na dapat hindi pa ulit-ulit sa rotation and cycle na mali. Ang ganda nito, my dear. Ang ganda. Once again, hindi ito yung araw na pagbukas mo ng pinto, nandyan na siya. Pero posible this is a wave of energy, my dear, na mararamdaman mo. A very overwhelming na energy na sinasabi sa'yo na it is worth it. Yung sakripisyo na ginagawa mo is worth it. Tama yung desisyon na ginawa mo. Okay? Bottom deck of the card is the Page of Pentacles. You will be wise sa usapin ng pinansyal. Okay? You will take good care of this energy, my dear. Talagang aalagaan mo to ng bonggang-bongga. Talagang actually sa araw na to, posible nga na maging maging wise ka, maging sigurista ka. Talagang pinapahalagahan mo tong na to. Talagang that is a one sign, my dear, na may parating sa na blessing. Okay? That is a one sign na may parating sa'yo na blessing, my dear, kasi natututo kang mag-handle ng pera. Natututo ka, my dear, mag-manage ng pera. Okay? Ang ganda nito. Ang ganda ng reading, Earth sign. Okay? So, my dear Earth sign, hindi ko na to pahabain. Tapos na rin naman, okay? So, my dear, ito ang nasagap natin na energy message para sa araw na to, May 19, 2026. Kagaya po ng sinabi ko kanina, ang tanging dasal ko lang po at dalangin ko sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, Earth sign.